1 Peter chapter 4 verse 12 hanggang 19. Sabi niya dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalhatian. Praise the reading of the Word of God. We suffer. Magalak po ang bawat isa sa atin dahil ito po ang gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. Ano ho? Ang paghihirap o yung pagkikibahagi sa kahirapan ng Panginoon, yung partaking the suffering of Christ is a part of our Christianity. Hindi dahil naging Kristiyano ka na, everything is going to be rainbows and butterflies. No. If you've gone through life, whether you be a Christian or not, the very moment that human beings exist in this world is for us to go to trials and tribulations so that we will be strong at the very end. Magiging malakas tayo sa ating pananampalataya. At sabi ni James chapter 1 na wala na tayong ibang hihilingin pa. Hindi ho ba maganda yon? Ang pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo ay may dalawang bagay. Ano ho? May dalawang bagay ito. Two kinds of suffering. Whenever we suffer for Christ, we are going to receive something back from the Lord. Sabi niya dito, sa verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalhatian. Merong tinatawag na panahon ng pakikibahagi ng paghihirap ni Kristo, which is now. Meron din yung pangalawa, yung pakikibahagi o sa pagkahayag ng kanyang kalwalhatian. Meron tinatawag na resurrection. When we suffer with Christ, we also rejoice in His uplifting. Kadalasan kasi, ang iniisip ng mga tao is yung, konting trabaho pero malaking sweldo. Di ba? Yan yung mga gustong-gusto ng mga tao. Lalo mga Pilipino, gustong-gusto nila yan. Konting trabaho pero malaking kita. Pero, ang mga bagay na ganito is imagination. Okay? Katang-isip. Walang katotohanan yan. Ang iniisip kasi natin palagi yung mga mayayaman, pa-relax-relax lang. Hindi nyo alam yung pinagdaanan nila bago sila mapunta doon. Okay? Kaya ang pag-iisipan po natin ngayon, you go through what you're going through in life. Because it is a part of the Lord shaping you into His likeness. Yan. Kailangan po natin maintindihan yan. Kasi kapag tayo ay nakisama dun sa suffering ni Lord, ni Jesus, tayo din ay ma-uplift in the right hand of God in time sa pagdating ng panahon. Okay, ito na yung pagkatapos ng ikasal ng Panginoong Jesus sa mga bride of Christ. Are we the bride of Christ? We are the bride of Christ. Kaya dapat tayo ay manatiling maging tapat sa Panginoon. Amen po ba? Tapat po ba tayo sa Panginoon? Okay. Pero itong suffering na sinasabi kasi sa Bible na we must suffer, sabi niya dito, verse 13, but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that the revelation of glory you may rejoice with exultation. For example, ito yung mga sufferings. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of the glory of God rests on you. Make sure that none of you suffers as a murderer. Okay, bago tayo pupunta sa next verse, kailangan natin maintindihan merong dalawang klase ng suffering. Ano ho? Yung suffering na tinatawag natin sa buong buhay ng pagkatao, merong tinatawag na self-infliction
at suffering for Christ's sake. Magkaiba yun, ha? Sabihin natin, magkaiba yun. Magkaiba. Okay, para hindi tayo malito. Na iniisip kasi ng iba na kapag, halimbawa, dati silang lasenggero, tumanggap sila kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Sa palagay nyo, sa darating na panahon, ililigtas ba sila ng Panginoon sa kanilang sakit sa baga? Come on. Palagay nyo, will God save them? Let me tell you the truth. No one can escape the consequences of your action. Pinili mong maging tumador ng kabataan mo kapag tumanda ka, siguraduhin ko po sa bawat isa, kahit tumanggap ka kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw pa rin ay magdurusa sa inyong health. Ano yung mga kasalukuyang nangyayari kapag isang heavy drinker? Usually cancer, sakit sa baga, di ba? Yan yung mga nagiging suffering ng mga ibang tao na hindi nag-iingat nung sila ng kabataan. Sabihin na natin, chain smoker. Ano yung mga... Ito, self-infliction ito. Hindi ito kasama sa suffering of Christ. Okay? Nagets niyo ba? So, halimbawa, chain smoker ka, tapos naging Kristiyano ka. Dahil naligtas na ako ngayon, isa-save ako ni Lord sa sakit sa katawan. No, your soul will be saved. Not your body. Because, ito, hindi di ba, Pastor, in-offer mo na kay Lord, si Lord na ang bahala, etc. Kasi hindi ko naman alam nung kabataan. Yes, there might be some miracle na pwede mangyari. But the thing is, every action, there is consequences. Halimbawa, puyat ka ng puyat. Anong mangyayari sa'yo? Di ba? Bawa, kain ka ng matataba. Tapos titingnan mo yung sarili mo sa salamin. Magtataka ka, Lord, insecure ako kasi mataba ako masyado. Okay. Hindi po ako nagpapatama. Magpapatama talaga ako. Hindi, joke lang. Okay. Insecure ako dahil sa ganito. All we need to do is just to every action na gagawin natin, there's always a consequence. Ilalabas natin ang Panginoon kasi hindi siya kasama doon sa action natin. Kaya nga, ang bawat action natin dapat nakalakip ang salita ng Panginoon. Okay? For example, bigyan ko isang example, di ba? Alam niyo ba sa Jewish tradition na each time they will go to bed, each time that they will eat, they will wash their hands. Tradition yun. It's part of their tradition. Ito rin yung teaching na binigay sa kanila ng Panginoon. Which is, kaya na nagkaroon ng Black Death sa, ano kasi lugar yun, ma? Europe. Yung mga Jew lang ang hindi natamaan. Kasi, malinis sila. Katulad natin mga Pilipino. Diba? Hindi tayo gumagamit ng tisyong panghugas kapag tayo ay, diba? Paano malinis sa sarili mo sa tissue lang, no? Hindi ko rin mag-gets yun, no? Ang kailangan natin talaga tabo at tubig. Sasabayan pa ng sabon yan. Diba? Walang kaligtas ang germs. Okay. Let's talk about this. Two kinds of suffering. Self-infliction is not included in the sufferings or partaking in the sufferings of Christ. Let me just make that clear. Okay? So kung ano yung pinagdurusahan ninyo na sa palagay nyo na kailangan i-heal kayo ni Lord, ibigay nyo na lang sa Kanya, Lord, nagsasuffer ako because of my own fault. Lord, forgive me. Tulungan niyo po ako dito. And God might or will be able to heal you. But, meron tayong tinatawag na partaking in Christ's suffering. Partaking in Christ's suffering is very much different. This is when you share the gospel, tapos nilait ka. Yan. Share the gospel, nilait ka. O pagkatapos, ito pang isang example. Sinasabi ng Panginoon, you speak, magsalita ka na parang natanggap mo na kahit na wala pa sa'yo. Ang tawag doon, faith, di ba? Na you speak like you already receive. Kaya sabihin ng bawat isa sa atin, lahat ng may sakit, magsabi ng, ako'y magaling na.
Hallelujah! Naniniwala ho ba kayo doon? Yan, if you fully receive that, pag sinabi mo ng buong puso yung naniniwala ka, and God will heal you. Okay? Lahat ng mayaman magsabi ng, okay, ang daming mayaman. Siguro, malaki ang ating offering mamaya. Hindi po ako naniningil, no? Pero, ito pong offering natin, binibigay po natin yan sa mga workers. Ulit-ulitin ko po, hindi ako tumatanggap na kahit na 5 dito sa church. Hallelujah. Yan. When we say something like that, tapos may kumontra sa atin, parang nung minsan, nakwentong ko nga kahapon sa aming prayer meeting. Sinasabi ko, Sir, kapag dumating yung blessing ni Lord, gagawin namin to, gagawin natin yan, gagawin natin to. Sabi niya sa akin, Mac, huwag ka munang magbilang ng sisiw na hindi pa napipisa ang itlog. Sabi ko sa kanya, Sir, saan yung faith doon? Di ba nakasulat sa Bible? Nakita niyo yan? If you are being mocked of your belief, then you are suffering with Christ. Okay? Nakukuha ho natin yon. Kapag nilalait ka dahil sa paniniwala mo, then you are suffering with Christ. Kaya, halimbawa, umuumbol tayo, hindi tayo makakita, o kung ano pa man yung nararamdaman natin sa katawan natin, haharap ka sa salamin, tapos sasabihin mo, magaling ka na. Magaling ka na at wala kang sakit. Tapos tatawanan ka ng katabi mo, magaling ka, di ka makatayo eh. Asan na yung Diyos mo? Ayan. Listen to this. Huwag kayong mapipikon kapag nangyari sa inyo yon. Pero sabi ng Panginoon, magalak kayo. Amen? Magalak kayo because you are suffering for Christ's sake. Because it is written in the word of the Lord, you must believe on what He has said. Amen? Alam niyo ho, hindi ko alam, no? Ako, in particular, hindi ko sasabihin lahat, no? Pero kasi sa family, whenever we go to a place, halimbawa, magre-rent kami ng ganito, ganyan, pag humingi kami ng discount, ayaw kami bigyan. Kasi daw mukha daw kaming mayaman. Okay? Yung ambience ng presence ng Panginoon, hindi po kami mayaman, no? Mayaman na mayaman kay Lord. Okay? Yung ambience, or sabihin natin yung Spirit of the Lord manifests to the point that other people see you as is. Katulad nung nasa college ako, humihingi ako ng discount sa school. Kasi may scholarship doon eh. Yung scholarship kapag tumutugtog ka sa school, nakikiparticipate ka sa ministry, ang dami kong gano'n. So, Ma'am, baka pwede akong mag-apply. Sabi nung sa akin, sabi niya, mayaman ka naman, huwag ka nang hihingi ng discount, ibigay na lang natin doon talaga sa mahirap. Ma'am, mahirap din kami. Sabi ko, hindi ka mahirap eh. Mukha kang mayaman eh. Ganun ba? Tinanggap ko na lang. I receive. Hindi na ako humingi ng discount para tapos tayo usapan. You see, whenever people see you as someone na ganon, ibig sabihin, the Spirit of the Lord manifests in you. And somebody is already declaring. Amen? And that's a good thing. O sa mga magbabarkada, lagi ko pong sinasabi, sa magbabarkada sa inyo, magkakaibigan, meron laging tinatawag nilang manager. Ikaw ba yung manager? Pag ikaw, ibig sabihin, umaalingasaw yung panawagan mo. Okay? When we share the gospel and we are mocked, and you are telling the truth and people say you are crazy, when you live in accordance to the word, and people tell you na hindi naman lahat yan dapat sinusunod. Yan. You are suffering for Christ's sake. Amen? O, isa pang example. When you are called by the Lord, halimbawa, ako tinawag akong pastor. Sa mga kabatchmate ko, nagtataka sa, bakit ka nagpastor?
Bakit ka nagpastor? Walang pera dyan. Alam ko. Alam ko wala talaga. Wala talaga. Pero bakit? Kahit naman explain ko sa'yo, hindi nyo maano. Tapos yung iba, tinatawanan ako from behind. Pero ako, hindi ako napipikon. Deep within me, I am remembering the Word of God. Lord, tinatawanan ako. Alright. Is this a check, Lord? Yes. Part of the suffering. Yung mga disciples ni Lord, nung una silang bugbugin at batuhin ng mga Hudyo dahil nagpe-preach sila about the Lord Jesus Christ, habang duguan sila, nagtitinginan sila sa bawat isa. At tumatawa sila, "Uy, may dugo ka. Uy, may suntok ka. Uy, may black eye ka." We are suffering for God. It's a part. But we must also remember this na darating ang panahon na mapupunta tayo dun sa ganong level. If the Lord is willing. Okay? Kasi after we gone through all of those things, we partake of being a part of the body of Christ. Okay? So when you are persecuted by the society, halimbawa, itong isang example ng suffering, para maintindihan natin. Yung school po was built to help para makatulong po tayo, lalong-lalo na po ngayon sa generation ngayon, madaming broken family. We are teaching the kids righteousness and all of these things. Pinagpipray natin yan. Minsan, nagpapaaral pa tayo kahit na hindi natin kaya, kaming mga admin and everyone, nagtutulungan para maitaguyod yung kahit isang estudyante lang. Okay? Isa, dalawa, o ilan mang pwede natin gawing. Hindi dapat scholar ang tawag . Sponsored, sabihin na natin. No? Ini-sponsoran po natin yan. Ngayon, ang lait ng ibang mga tao, wala na nga silang pera, may utang na nga, tumutulong pa. Ayan. Okay? Ngayon, it's a good thing that when people talk about the ministry, na nilalait nila yung school natin, na ganito, ganyan, etc. Wala naman silang pera, tumutulong pa, etc., etc. It's a good thing. It's a part of the suffering. Amen? Kaya, admins and teachers, lahat ng parte ng Humphrey Center School, rejoice. Magalak tayo sa mga ganyang sabi-sabi. Huwag kayong mapipikon. Huwag kayong mapipikon, huwag kayong magagalit kapag may mga ganyang bagay. Kasi magiging normal yan. It's normal. Sinundan mo si Jesus, ine-expect mo, everything will be alright. Lahat ay magiging masaya. Hindi ganon. We must take part. Isaiah 53 verse 5. Ito, pakinggan po natin. But He was wounded for our transgression. He was crushed for our wickedness, our sin, our injustice, our wrongdoing. The punishment required for our well-being fell on the Lord Jesus Christ, and by His stripes, by His wounds, we are healed. By Jesus' wounds, we are healed. The body of Christ represents who? The church. We are called the body of Christ. If Christ's body suffered at the cross of Calvary, don't you think we are going to do the same? So, yun yung mga part na tinatawag nating suffering with Christ. You call yourselves as a part of the body of Christ. If you call yourself as a part of the body of Christ, then we will be partakers. So 1 Peter 4, verse 13, but insofar you are sharing Christ's suffering, keep on rejoicing. So when His glory, filled with radiance and splendor, is revealed, you may rejoice with great joy. So ito makinig. We share His affliction, we also share His resurrection. We share His affliction,
we also share His resurrection. Pastor, what if we don't share the suffering? We don't get to rejoice with Him. Ganun lang yon. That's why all of us must put inside our hearts that all of these things na ating dinalalas sa mundong ito is a part of us to grow in the Lord Jesus Christ. We suffer for Christ's sake. Okay? Know this, people of God. As a part of the body of Christ, you and me should go and endure such things. Kaya wag na tayo masusurprise. Kaya nga sabi ni Peter, Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you which comes upon you for testing as though some strange thing is happening to you. Huwag na kayo mabibigla na parang ano ba to? But, Lord, ginagawa ko lang naman ang kalooban mo. Bakit ganito ang nangyayari? Sino na nakapagsabi ng ganon? Lord, ginagawa ko lang naman yung kalooban mo. Bakit ako may sakit? Gusto ko lang naman gawin ang kalooban mo, Lord. You are suffering for Christ's sake. Ito yung mga nagkasakit ng hindi self-inflicted. Ibig sabihin yung parang pinanganak ka na, bata ka pa lang, may sakit ka ng ganon. Hindi mo maintindihan kung bakit. God has a reason. Meron ngang isang may sakit na sinabi ng mga disciples, Lord, bakit bulag siya? Sino ba nagkasala? Siya ba? Yung mga magulang niya ba? Mga ancestor niya ba? Sabi ni Jesus, no. Kaya siya ng ganyan, kaya siya may sakit, for the glory of God to be revealed through Him. May mga ganong situation. And some of us are even praying. Sino sa inyo ang mga nagpe-pray ng matagal na, Lord, pagalingin mo na ako. Tapos hindi pa rin kayo gumagaling. Sino may ganon? Yeah, taas na tayong kamay. Pagalingan mo na ako, Lord. Matagal na nito, Lord. Ayoko na. You know, there is a perfect time that the Lord has set for you to be healed. God entrusted you with that kind of suffering because you are going to reveal Christ's power in time. Makikita niyo po yan balang araw. Pero kailangan natin maintindihan na ang Panginoong Hesus may nakatakdang panahon sa pagpapagaling ninyo. Gayon din sa mga pinangakuan ng Panginoon na kayo ay i-bless at magiging kayong mayaman. Sino yung mga yon? Wala yatang, yan, ang dami, di ba? Pinangakuan kayo ng Panginoon, not for your own sake, but for Christ's sake, para itaguyod ang kanyang kaharian, hindi lang para magliwaliw kayo. Kasi pag yun ang nasa isip nyo, hindi kayo yayaman. If you want to be a channel of blessing, then God will bless you. Amen? Nakakatulong ho ba kayo sa maliliit na pera nyo ngayon? Yung unang amen ang totoo. Ibig sabihin, Pastor, kulang lang nga yan para sa amin, tutulong pa kami. No. Pag hindi kayo makatulong sa maliit na pera ninyo, hindi kayo makakatulong kapag lumaki yan. Lagi niyong tandaan yan. Pastor, wala na nga eh. Hindi ko nga nabibigay yung tithes. Umahati pa ako kay Lord para sa tithes para makumpleto yung budget namin sa bahay. No. Give what is due to the Lord. Give to the poor. Tumulong tayo sa mahihirap kasi ito yung kagustuhan ng Panginoon. Pag hindi natin kayang gawin ito, of course, you will not be a channel of blessing. Amen? As a part of the body of Christ, we suffer with Him. We are beaten like Him. Kaya nga ito yung sabi sa Matthew chapter 16 verse 24. And Jesus said to His disciples, if any of you wants to be my follower, you must give your own way, take up your cross, and follow me. Take up your cross. Buhatin niyo yung sarili niyong kapigatian. Cross. Pastor, ano ba yung cross ko? Yung pagsubok sa buhay. Nasaktan ka,
Ano pa man yung mga kapaghatian natin sa buhay natin ngayon, buhatin mo lang. At sabi ng Panginoon sa James chapter 1, rejoice. Tayo lang ay magalak. Bilangin natin yung mga sufferings, trials, and tribulations as a part of growing. And whenever we have problems, we just smile. Alam niyo po, ang gusto lang naman ng Panginoon is maintindihan natin yung tibok ng puso niya. At yung tibok ng puso na tayo ay dumaan sa lupang ito, dito sa earth, go through all of these sufferings and be molded in Christ's likeness. And when we are molded in Christ's likeness, pwede na tayong umuwi sa Kanya. Amen? Pero matagal-tagal pa yun. Okay, matagal-tagal pa. Kasi ganito, ito yung gusto kong makita ninyo. Tingnan nyo mabuti Suffering, pagdurusa, pakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo dahil ginagawa mo ang Kanyang kalooban. Ito, suffering na, no? Nahirapan ka. Pero ikaw ay nagre-rejoice lang. Ito yung gusto ng Panginoon. Magalak ka lang dahil alam mo, lumalago ka at nagtitiwala ka sa Panginoon sa bawat pagsubok sa buhay. Tama? So, habang ikaw ay lumalago sa Panginoon, darating ang araw, wala ka nang hihilingin pa. Ngayon, kapag napunta ka na doon, ibabahagi mo ngayon yung salita ng Panginoon sa ibang tao na ito yung ginawa sa akin ng Panginoon. Parang yung testimony kanina ni Aaron na maalala ko, nagpapapray talaga si Aaron sa akin. Pastor, pag-pray mo naman kami. Alam ko kailangan ng pera nito. Alam nyo, during that time, may pera ako na Pastor, ba't di mo tinulungan si Aaron? Nangangailangan nga eh. Narinig ko kasi si Lord, anak, huwag mong ibibigay. Lord, bakit? Sabi ko, because I am teaching my son to trust me. Ngayon, pag binigay mo yung pera ngayon sa kanya, ikaw ang magiging Diyos niya. Ayoko yun, Lord, sabi ko. Pero tinapat ko si Aaron, sabi ko sa kanya, Aaron, sabi ko, may pera ako pero hindi ko bibigay sa iyo. Kasi sabi ni Lord, magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala. And then eventually, God gave him a job. And this job was able to lift his family up from all of these financial problems. Kaya habang pinapaalala sa kanya ng Panginoon, yung mga problema at where God has took him right now, he is rejoicing, crying over, thanking God because of all of these things. Ngayon, eto na, di ba? Andun na siya. Ngayon, papunta na si Aaron sa next phase. Much greater responsibility. Actually, dapat lahat tayo ganun din. We trust the Lord right now, suffering, pain. We grow up. When we grow up in the Lord Jesus Christ, we spread the Word of God and share His goodness, katulad ng pag-share ni Aaron kanina. Share His goodness to the people. Na-encourage ba kayo? Doon sa testimony? Kung na-encourage kayo, that's how we grow as a body. Kasi hindi tayo yung body of Christ, okay? Hindi tayo yung isa lang, yung parang no man is an island. Kaya ito, habang tayo ay nag-grow, nagsishare ng salita ng Panginoon, ito yung kalooban ng Panginoon. Hanggang sa dumating siya, ito yung gagawin natin. Umiikot lang yun. Okay? Kaya habang tayo ay nagsasuffer, nagmamature, Christ-likeness, and God entrusts us with something bigger. Amen? Ang binabahagi ko lamang po sa bawat isa sa atin dito is partake in the body of Christ. We partake in the suffering so that we may also rejoice in the resurrection. Fully rejoice in the resurrection. When will this come, Pastor? I don't know. Only God knows kung kailan ito. Pero at least kasama tayo. Okay? Kasi yung giftings po ng Panginoon is beyond what our human mind can comprehend. Kasi ito, ang iniisip nyong reward, ang iniisip lang natin na reward dito sa mundo is, ano yung pinaka magandang bahay, may mga sasakyan tayo, lahat ng utang natin nabayaran, pinag-aral mo yung
apo mo sa tuhod, at yung apo ng apo, alam mo yun, dahil sobrang yaman mo. Yun lang yung ating iniisip na reward, di ba? It's all about material things. But you see, the reward in heaven is much more. That to the point na yung mga walang reward, sabi sa Bible, yung mga walang reward, maiinggit, magagrind sila ng teeth. Sana ginawa ko din nung nasa earth ako. Huwag tayo isa sa mga tao magiging ganun. Kaya when we come home to the heavens, we will rejoice kasi madami tayong regalo sa Panginoon. Yung binasa kanina ni Mama Dang na verse, if it were not so, I will prepare a place for you. In my Father's house, there are many mansions. Magpe-prepare ang Panginoon ng mansion natin sa langit. Kung ano man yung mansion na yun, who knows? Kung ano man rewards na yun, who knows? Hindi natin maiintindihan. Pero pag oras na maiintindihan natin, kaiinggitan natin yung mga sobrang nagdusa dito sa mundo. Na ito. Parang si Lazarus. He suffered so much because he was poor. Pero, nung i-reward na siya, dahil nasa langit na siya, sabi nung mayaman na, sabi nung mayaman, Father Abraham, pwede mo bang sabihin kay Lazaro na i-ano niya lang yung daliri niya dun sa may tubig at patakan niya yung dila ko dahil hirap na ako dito. Sabi ni Father Abraham, hindi pwede mag-meet yung mga nandyan sa kanan dito. Are you seeing this? Na kung saan yung reward ng mga nag-suffer is different from those who chose to live worldly in this life. Okay? So today, I want you to keep this in mind. Ngayong Kristiyano na tayo, mas mainam siguro tayong lahat. Tayo-tayong lahat. Ngayong ang bawat isa sa atin ay nananampalataya sa Panginoon. Let's just move forward in life, rejoicing with every circumstances in life. Let's just move forward. Kaya ho ba natin gawin yon? Hindi tayo puro reklamo. Kasi alam niyo po yung reklamo na yan, diyan nagsisimula yung galit ng Panginoon eh. Alam niyo yung sabi sa yung pagmumurmur ng mga Israelites. Ang ibig sabihin ng pagmumurmur, yung parang, nung nasa Egypt kami, mas madami pa kaming kinakain. Kasi naman dito, nasa disyerto kami, wala kaming kinakain. Ayun, puro reklamo. Huwag kayong puro reklamo. Okay? Pastor, hindi mo naman kasi nararanasan yung nararanasan namin. Pwede rin tayo magpalit. Para maranasan nyo rin yung naranasan ko. Pero alam nyo po, ang bawat tao, magkakaiba po tayo ng level ng suffering, but yet, the Lord requires us to rejoice and be happy. Kaya sabihin mo sa katabi mo, just rejoice. Magalak ka lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Kasama mo si Lord. Yan. Kasama mo si Lord. O mag-start tayo mag-prophesy sa bawat isa. God will provide for you. Sabihin niyo sa bawat isa, God will provide for you. Kapag may sakit sila, nakita kitang magaling, malakas ka. God has blessed you with good health. Hallelujah. Amen? Yan. Okay. The Lord is good. And He just wants the best for us. Actually, it's written in, let's remember, no? Pero bago tayo mag-communion, gusto ko lang sisiguraduhin ng bawat isa sa atin ay nakatanggap kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Lahat po tayo nagkasala. Dito sa simbahan na to, walang banal. Okay? Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo may kasalanan. Kaya tayo nagsisimba kasi gusto natin bumait. Lahat ng gusto mo bumait, magsabi ng Amen. At ang Panginoon ang magbibigay po sa atin ng kakayanan niyan. Kaya ngayon po, ipikit po natin ating mga mata. Sabihin natin kay Jesus, Jesus, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Baguhin mo po ang aking puso. At ngayong umagang ito, Lord, tinatanggap kita
bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan ka sa aking puso. Baguhin mo po ako, Panginoon. At ngayon, Panginoon, gusto kong sumunod sa inyo. Tulungan mo po ako para makilala ka ng mabuti. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po nakasulat sa 1 Corinthians, as I call the, let's give the pang-communion natin. Kasi magko-communion na tayo. Alam niyo ho bang hindi natin ito pwedeng i-partake? Sabi ng Lord na, do not partake this in an unrighteous manner, so to speak. Pastor Max version, okay? Sabi ng Panginoon, wag natin gagawin ito in an unrighteous manner na kung saan yung lahat ay hindi pa nakatanggap kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya ang bawat isa sa atin ngayon, born again na, kaya ito, we must partake of this. Whenever we partake the bread and the wine, this is just remembering that Christ died at the cross of Calvary. Sinasabi natin sa ating sarili na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at lang dahil dito ako ay naligtas. Yun yung iisipin natin. And let me read it to you. For I pass to you what I have received from the Lord. On the night he was betrayed, the Lord took some bread and gave thanks for it. And he said, then he broke it into pieces and said, "This is my body, which is given to you. Do this in remembrance of me." When we receive the bread, we break it, and we remember the Lord Jesus Christ. And we eat because we believe that Christ died at the cross of Calvary. Sige po, tayo po, kainin po natin. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This is the cup of the new covenant between God and the people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Now, before we drink it, it is because of Christ's blood that you are healed. It is because of Christ's blood that you are saved, that you have received salvation, that God will bless you. It is because of this na lahat na nangyayari sa buhay mo ay isinasaayos ng Panginoon kasi you belong to Him. And when you drink it, sasabihin nyo sa sarili nyo, "Lord Jesus, I belong to you." Let's all drink it. Let's close our eyes and just tell yourself, "I belong to the Lord Jesus Christ. I belong to the Lord. I belong to the Lord. Lord, no one can take me away from your hand, for I belong to the Lord Jesus Christ." Not suffering, Lord, not problems. No sickness, O Lord God, can take your love away from me, O God. And Lord, I just want to thank you. Can we just thank the Lord? Lord, marami pong salamat sa provision, marami pong salamat sa protection, marami pong salamat sa kagalingan, Lord, sa patuloy mong pagpapala sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagbibigay papuri ngayong umaga, Panginoon, because you deserve it all, O Lord God. Not because of what you have done, Lord God, that we are here, O God, praising you, Lord, but because of who you are in us, O Lord God. You are our Father, our Redeemer, Lord God, you are our provider, our Prince of Peace, O God. Lord, our salvation. And today, O God, we just want to thank you. Marami pong salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. At patuloy po kaming hihingi ng paggabay throughout the week. Lord, bless us. Bless mo po kami, Panginoon. Kayo po ang bahalang pumatnubay sa amin. Lahat po na nangangailangan ng provision, can you just raise up your hand? And I declare this morning
with the power of the Lord Jesus Christ, in what He has said in His Word. The Lord says He will provide. Believe with all of your heart, you will be provided what you need. The Lord is saying, pursue my will. Pursue my will and I will provide. Pursue my will. Ipagyabang nyo ang kabaitan ng Panginoon, hindi yung accomplishment ninyo, sabi ni Lord. Declare the Lord Jesus Christ in your life, in your family. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, bless these people, I pray. Lahat ng may mga nararamdaman sakit, kayo just raise up your hand. Come on. God is going to heal you. God is going to heal you right now. In the mighty name of Jesus, O God, we declare healing and prosperity in their physical body, Lord. Lord, madami ka pang gagawin sa mga tao mo, Panginoon. So, Lord, we pray for an healing, miraculous healing right now, O Lord God. Bless these people, O Lord God. By your wounds, you have said in your word, O God, by your wounds, they are healed. We are healed, and we receive. Come on, just say to the Lord, Lord, I receive, Lord, your healing. I receive your healing. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Lahat po ng may mga pinagpipray na hindi pa Kristiyanong mga kamag-anak, just raise up your hand. And as you close your eyes, remember their names. Father, we will lift up to you, O God, lahat ng kamag-anak, ng mga nagtataas ng kamay na mga tao mo, O Lord God. I pray in the mighty name of Jesus, Lord. Let your Holy Spirit convict them mightily, O Lord God. You are coming back, O God, Lord. Huwag mo pong iiwan ang aming mga kamag-anak, Panginoon, Lord. For your name's sake, O Lord God, they are your people like I am, like we are, O Lord God. So we are praying, Lord, for these people, O Lord God. Convict them in the mighty name of Jesus. God is saying to His Word, sinasabi ng Panginoon, I will remind you again, kneel down and pray for these people every day, for I am about to come. The Lord Jesus said, I am about to come. So pray earnestly for these people. Lord, can we respond to the Lord? Lord, we will, O God. Lord, we will. Lord, we will. Marami pong salamat, Lord. Patuloy din po namin itataas ang ministry na ibinigay niyo po sa amin, Lord. I-bless mo po itong ministry na meron kami sa school, sa church, and every family worker, so Lord God. Everyone that's involved in the ministry, even yung mga nagdo-donate, Panginoon, we pray, Lord, na may you bless them, even their families, Panginoon. Extend mo po yung blessing nito, maging sa mga parents namin sa school na hindi pa nakakakilala. Bring forth salvation, Lord, for them, Lord, in the mighty name of Jesus. Today, O God, we just want to bless your name. We thank you, Lord, for everything. We give you our praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.